So ganun lang ako palagi. And I perform, I do my best kung nasaan man ako. Ganun lang palagi. Interview natin Sir Mike. First school assignment ko sa Tinalbon High School, Pasakaw, gilid niyang kang dagat. And thankfully, si PSBS, tig-recommend tulos ako after 1 year. Tig-recommend tulos ako maging school sa Pamplona, along the highway na. Nag 2 years ako duman. And after 2 years, si PSDS na yan dati naman sabi, nung gusto mo ngayon maglipat na mababakante ini. Sabi ko, kako po ma'am, dahil man talaga ako actually personal nag-a-apply. Kung baga, PSDS lang nag-ahapot sa ako. Sabi ko, kung saan po ako, go lang po ako. Kaya nadara ako, lipat 2 years. And this is your hometown too? No, Pilia. Pilia. Okay po, So, sir. yun. Sir, with my co-classmate. Pwede po bang ipaliwanag ninyo kung paano kayo nangangasiwa ng mga aralin at pagtuturo sa paaralan? Paano ninyo sinisiguro na maganda ang kalidad ng pagtuturo sa klase? Ako sa pagtuturo Sa or lahat sa ng pictures? classes. Yung mga Sa ano pictures. na- Sa teachers na. Okay, so the very first step or thing na ginagawa ko pag na-assign ako sa school, kasi pagdating ko na ng school, ang unang-una kong pinupuntahan, tinignan ang record ng mga estudyante. Sa tatlong school na itong nahawakan ko, and even sa yung noong teacher pa ako, ang common na notice ko ay grade 10 na may naiiwan pang subject sa grade 7, grade 9, may naiiwan pang subject sa grade 8. That I do not like. So, ang ginagawa ko, kinukuha ko agad lahat ng names ng estudyante na may mga back subjects. And then, minimiting ko ang teachers. Tinatanong ko sila, bakit ganito? Nasa grade 10 na may naiiwan pa. And inaalam ko kung ano ginagawa nila. So, it seems na mayong program na sinusunod sila, that is why ganun ang ano. So, from that Tinalmo to Pamplona to here, ang project ko is Project Teach. Tutoring, enhancing, assessing children at home. Pwedeng sa bahay mo sila tutoran, pwedeng sa school because the school is a second home. The concept is that every quarter, may talagang pag nagsasubmit sila ng grades, tinututukan ko yan isa-isa. Pag may fail, huwag ilagay sa card because we have 1 week for remediation. And ayoko nalalagyan ng first quarter pa lang may bagsak na ang estudyante. That is why wala po akong failing grades sa mga estudyante. That's my ano. Sometimes nagagalit sa akin ng teachers. Ang tanong ko sa kanila, anong trabaho natin? Siyempre, para patutunin natin yung matuto ang mga bata. Ibig sabihin, pag hindi pa yan nakapasa sa yung intervention, the problem is yours. Yes. Linaw ko sa NOOE. Linaw ko sa NOOE kasi pwede yan. I asked the laboratory teachers, anong months nila nagpapa-performance task? Duman ko bigla ako ng budget. So, pag magibos nilang cake, ang school nagbabakal hari, nagkabos na ingredients. Kaya mayo ni 5, sabi ko sa mga parents, sabi ko sa mga students, magsabi kayo sa akin kung may teacher humihingi ng contribution. And I thought also that the teachers na ayokong malalaman na humihingi kayo ng contribution. So, ganun. So, that's how I talagang nagtututok sa learning. And then, yun, hindi ako pumapayag na hindi ako magkaroon ng class observation. Yes, Talagang informal and formal. Yes. Kaya minsan, siguro napipressure sa akin ng mga teachers, pero ang sabi ko naman sa kanila, ang ginagawa ko lang naman ay base sa DepEd order. And I will not
ask anything, I will not do anything na hindi sa cloud ng without guidance. Ano-ano po ang mga bagay na ginagawa ninyo para magkaroon ng masaya at bukas na kapaligiran sa paaralan? At paano ninyo nalalaman kung effective ba ang mga ito? Okay. Transparency is very important. And humility. Ako po, kahit ako ang head dito, I always ask the teachers, the parents, the learners, kumusta ako bilang head nila. And I always do that pag December, meron bagang yung team building activity. Kumukuha ako dyan ng part na parang open forum para sa ating lahat. Tinatanong ko lahat ng teachers, non-teaching and non-teaching, to say everything negative about me. Sabi ko, ayoko ng positive. Sabi ko, hindi ako galit, hindi ako ano. So, gusto ko yung negative sasabihin niya sa akin because my purpose is to improve my leadership. So, yun, every year ginagawa ko. Kumbaga, para ma-assess ko ang sarili ko based from your feedback. And after that, based from the feedback, nagkakaroon ako ng self-reflection. Yung I do not defend myself kasi hindi naman nila sasabihin yun kung wala silang naramdaman na gano'n. So, with that, nagkakaroon ako ng reflection and then so, talagang kailangan kong babaguhin ko. So far, ganun ako mag-treat sa aking mga teachers. Okay, thank you po, sir. And even learners can open ako sa chat, sa pag-upload nila, or Wow. even pumasok sila dito sa office, yes. Tinaano ko sila, welcome ko sila. And kahit gabi yan, nagre-respond ako sa chat. Next. Okay, po, sir. So, ano pong mga program or activity po yung meron kayo para mahikayat po yung mga parents na maging bahagi ng pag-aaral ng mga bata? So, I see to it that the parents are always informed of all the activities and policies in the school. Lahat yan, palaging may meeting, part na yan, palaging meeting, general assembly, gano'n. But I have one thing na minumotivate ko ang mga parents, Gawad Honesto. Gawad Honesto is an award honoring outstanding and noble expression of service towards others. So, every year yan, nag-award ako ng outstanding students, outstanding teachers, and natatanging magulang. Natatanging magulang in the sense na hindi tinitingnan ang status ng family. Ang tinitingnan namin doon, how they are helping their child or children na magpadalo sa pag-aaral. Yeah. So, it's challenging kasi triangulated ang ginagawa ko. Nagsi-self-evaluation ang parents, tapos i-evaluate siya kang mga aki niya or members sa community, and then the teachers that know them. Hindi siya ina-average. It's yung standard deviation, how close yung self-evaluation mo tapos yung evaluation ng iba. So, ibig sabihin, halimbawa yung pagtingin ko sa akin, 98 lang ang grade ko sa self-evaluation ko. Kung lahat kayo nag-98, kayo ang mag-first. Kasi, kung hindi naman, basta yung very close. Yeah. So, hindi siya averaging. Kasi may nangyari dito na, anong mga year na nito? Ma-fourth year, incoming fourth year. Wow, Kasi final exam ko ni Sir kay Sir Pilingon. Okay man pati hindi okay man pati ang performance ng Kulang. community college. Kasi mga nag-practice teacher, hindi para sa sinta. Si previous na ito nilang niya na taon nag-practice teaching. Very good si performance nila. Masipibay sila. Ako si Sir William Bumalay Lopez. So actually, ako po I never inisip ko na maging ganitong trabaho as a student because I really love teaching. So gusto ko sa classroom na, actually, nang maina ako sa DepEd way back 1999, lalo yun na, 1999, special assistant ako kadto sa kay Dr. Blanquera, tandaan pa siya. Pero, after 1 month or 2 months, nag-approach ako PSTS, na I really want to be in the field. Tapos, sabi niya sa ko, sigurado ka ngayon, gusto mo harayon, it's kaima, si Popo, kaima high school, si Popo, bukit siya. But yes po, because I want to be in the lab. Gusto ko talaga teaching. Okay.
So, ang major ko talaga biology. Pero, kang madala ko sa ano, ang pinakang naging ano, basehan ni Dr. Blanquera kung maingat sa elective is because of my credential. Nag-internship kaya ako sa, ano, sa high school, si Sak Pagkato na si So, internship ako, sabi niya, okay, I want to challenge you. Ang Kaima High School na yan, halina na niya siya may pang school publication. Gusto ko yung mag-organize kami. So, I accepted the challenge. So, kahit ang makaduman ako sa Kaima High School, ang teaching load ko ng biology, chemistry, English, advisor ako kang school paper, as in nag-organize talaga. Nag-start from the start. So, sa madaling, in short, ano ba ito sinabing ano ko? For 12 years, yun ko sa Kaima. And would you believe na very remote area, nadala ko siya sa national? Because that was my promise sa principal. Sabi ko, I will not stop until na maakita ang national press. Sa national press. Next po sir, magtatanong lang po kami kung meron naman po kayong nakukuha from the barangay. Like for example po sir, financial or other po. Support fund po from the barangay dito po sa Pablo. Sa ibang sa ibang school, yes. Pero dito, so far, Nandiyan lang sa harap, sir. kaya, pero sa Mas okay nga po yan sir. para In the malaman province po. po, you have assistant from the province? Wala pa. Basta mula nung mag-anak ako dito. Yes, Kasi naman ako, I just informed them, tapos kung magsishare sila, magsishare. Pero kung wala, di baka walang pundo. So, ano lang ako, kasi ang pinakang focus ako sa parents and alumni. Okay. And of course, I always inform them. Marami naman po kayong ibang stakeholder na Natatapa. Ngayon nga, ang dito nga sa pag ng gate, sabi ko po, magtanong na sa barangay kung kailangan pa natin humingi ng permit. Yes, Mga ganun. I always coordinate with the barangay. Kaya lang, pag hindi kaya ng pundo nila, so wala naman tayong magagawa. We have to understand. How about po sir, pag ano po, during Brigada Eskwela po, nag-ano din po ba yung So barangay? far, nung Brigada Eskwela dito last year, wala pa rin. Pero napunta din dito. Pero yung financial, wala. Wala pa. By the way, sa LGU Bula, sa munisipyo, yun, sa sports, yung SEF na pupunta sa sports, talaga lahat. Yun ang financial support nila. And then, dito naman sa barangay, yun, pag yung na-request kaming transportation, na ano na. Mga manpower po sir. Manpower yan, lalo na ang tanod, malaking pasasalamat din yan. Pag Yeah po. may activity kami, talagang 24 hours yan, and then, pag nagpaparit yan, nandiyan. Financial support. Ang Nandiyan na. Pero siguro sa financial, baka kulang pa sa inyo. Yes po. And we understand, hindi Yes naman po. tayo yan. Depende po. Hindi naman tayo yan maghihinanakit. Yes. Because we Last- understand. Last Mm. So next question po sir, so paano po ninyo natutulungan ang mga batang nahihirapan sa kanilang pag-aaral, sa pag-uugali o sa kanilang damdamin? Ano nga po ang programa meron kayo sa ganitong mga sitwasyon? Okay. Nag-ano ko palagi, hindi nawawala ang career guidance. Importante yun. And then, pangalawa, yung, I always naman follow up the guidance designate dito, and then ano kung may mga problema ang students. And ako, I make sure na every Monday, I can instill them a values. Every Monday, pag pa-flag racing, talagang hindi ko inaalis na at least mariremind sila ng good values. Kung makapunta kayo dito ng school days, makikita niyo yung magalang baw nila. Na hindi ako mapayag na hindi sila magaganyan. Sabi ko, any person na pag may bisita tayo, teachers and others, palaging magalang baw. Good morning. And then, I personally talk to the students. Actually, kinuha ko ang ValEd 10. Nagtuturo ako para Yes, at least ako mismo makakaano sa kanila. Nagtuturo pa rin ako ng ValEd 10. Kasi gusto ko na may direct akong na-share sa mga estudyante about good values. And then, I'm very particular on that na kahit mga teachers, palagi ko may nakausap, stop the teaching kung may nakikita kayong misbehavior. Most important ang
Behavior. ang attitude, ang values ng bata kaysa sa Yes po, sir. Yan, because I was then like that. Pag nagtuturo ako, pag kailangan ko mag-inject ng val-ed, ini-stop ko yung konsepto ng science, doon ako sa dapat na matutunan tamang pag-uugali. Ganun yun. And that Gawad Honesta Outstanding Student, very unique siya. Kasi, ang pag-graduation natin, ang inire-recognize academic. So, maka 90 above, may honor. Pero pag naging Gawad Honesta Outstanding Student dito, iba, 50% academic, 50% character. Wow. Yes. And ang isa sa mga guidelines, any one teacher na hindi sa'yo magbigay ng grade because naka-note siya ng negative attitude na nakita sa'yo, automatically disqualified ang student. So, ganun. 100% Yes, that is why. positive. Ang ano dito, ang na-awardan ko ng Gawad Honesta Outstanding Student, hindi lang matalino, mabait pa. Mabait, oh. Kasi hindi pwede yung may bad attitude. So yun, isa yun sa paraan ko para ma-instill sa mga bata na very important ang character. Mabalance po, Yes, sir. sir. As of Balance now. dapat. Yes, Hindi po, sir. magaling, hindi lang magaling, Hindi lang magaling. sa character, sa grades, pero Mag- sa character. Po kasi sa ngayon po kasi sir, yung technology natin, Mm-mm. Oh. very ano na yung mga bata. Tapos, very nice po yung Ang project. na-awardan talaga dito ng outstanding student, makikita mo talaga sa kanya, maganda talaga ang pag-uugali niya, saka yung perform talaga siya sa academic. So Wow. yun ang pinaka-unique ko sa outstanding student, hindi lang gano'n na ano. At talaga Yes, nag, sir. dumadaan din sila sa ano, self-rating din ang pag-uugali nila, tapos mamarkahan din sila ng kaklase nila, plus the Wow. teachers. Ganun din. So talagang ano, piling-pili pag naging outstanding student dito sa My next Very ganun. nice po ang project ni sir. Talagang nakaka-inspire. Oo, po inspire. sa mga- Mamomotivate din po, Parents, sir. Tuwang-tuwa sila Yes. kasi siyempre proud sila kasi pinapaliwanag ko yan pag naging Gawad Honesta Outstanding Student ang anak ninyo. Hindi lang yan matalino, talagang ang ugali maganda. Gusto ng mga kaklase, gusto ng mga teachers. Kung sa ibang school po pala, sir, ang ano nila goal makaiba sa honor. Sa di po pala, sir, ano, makakuha po sa ano, Gawad Honesta Award. Yun po. Oo, kasi sa pagre-recognition, Yes, wala po. namang ibang basehan yan eh, grade lang. Grade. Naka-90 Opo. ka, 90 to 94 with honors, Pinakamat. 95 to Opo. 97 with high honors, 98 to 100 with highest honors. Yun lang, walang Opo. ibang titingnan. Pinaka Pero, ilatan po pala ng Gawad Honesto po. ang ginagawa ko yan pagpa-foundation day. Okay po. Kumbaga, pino-honor din yung mga magagandang accomplishments. Para maabot kayo yung layunin niyo. Doon muna sa paano ako naging ganito. Wala naman kasi akong specific plan kung anong gusto ko when I was in high school hanggang nung mag-college ako. I just followed my mother's direction, mag-education ka. And siguro, sasabi ko na masunurin lang kasi kaming mga anak kung ano sabihin sa amin. Yun lang. And then, inuunawa namin bakit yan. And isa sa pinakang ano ko kasi, once na naandyan ako, hindi na ako magre-reklamo. Pag-aaralan ko na lang siya, gagawin ko na lang kung anong gagawin ko dahil naandyan na ako. Okay. Tulad ng pagiging school head, hindi ko naman ito ginusto kasi ang na-imagine ko lang, nagtuturo ako. Pero nung mabigyan ako ng chance na maging OIC head ng Val-Ed, sabi ko, sige, pag-aaralan ko. So, ganun palagi ang nasa isip ko. I always take that an opportunity for learning kasi hindi ako nag-ano. So, nung mag-college naman ako, ang inisip ko naman nun, ang importante mag-aaral ako, hindi ako mag-stop, hindi ako magtatangkay. So, ganun lang ako palagi. And I perform, I do my best, kung nasaan man ako. Ganun lang palagi. Thank you, sir.